Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, ako po si Dennis, pakilala lang. Hi lang po sa aking mga Bible study at saka sa makakapanood. Ayan, magsishare po ako ng salita ng Diyos. Ayan, okay, ayan. Ano bang i-share ko? Share ko po yung yung pagsamba o pagsimba. Di ba marami ko tayo nakita yung mga sumasamba o sumisimba. Yung pong word na pagsimba o salita po pagsimba at pagsamba, iisa lang naman po meaning yan. Ano po? Okay. Pumunta po na tayo sa Old Testament. Ano po? Sa Old Testament, kasi po ang pagsimba doon, pagtitipon, ay nag-o-offer po sila ng yung mga animals, yung tupa, baka, ano po. Noon po yun, ngayon po mahirap na po yun kasi mahal na po ang baka, ano po. Tsaka yung tupa, mahirap sa Pilipinas, mana. Sa panahon ba nating Kristiyano, ano po ba ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, Panahong Ama, regarding po sa pagsimba o pagsamba na tinatawag? Ano po? Yan ho ay matatagpuan ho natin sa Roma 12:1 at sa Roma 6:13. Babasahin ko po Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat sa pagsamba ninyo sa Diyos. Sa Roma 6:13, ano po? Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan sa kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawang bilang kasangkapan sa kabutihan. Yun po sinasabi sa Roma 12:1 at sa Roma 6:13. At sinasabi po niya sa Roma sa 12:1 ay kung dati nga po sa Old Testament nag-o-offer ng mga hayop, nagsusunog sila. Ngayon po hindi na sa panahon po ng ating Kristiyano. Ngayon sarili po natin ang pinahahain. Yung sarili po natin, sariling katawan natin. Opo. Maging banal tayo, offer ourselves in living sacrifice na tinatawag. Ano po, kaya nga po sinasabi nga po dito sa Roma 12:1, di ba? Na kalugod-lugod sa Diyos, handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat sa pagsamba ninyo sa Diyos. Ayun. Yung ating pong katawan na ang ating pinao-offer po ng Diyos na buhay na ating katawan. Nakalugod-lugod at banal. Ano po? Sa Roma 6:30 na sinasabi rin po niyan, ihandog ang ating katawang mabuti. Ano po? Maging kasangkapan po tayo, sinasabi po diyan ng Diyos. Iyon po ang tunay na pagsamba. Ano po? Maging kasangkapan. Ano po? Maging kasangkapan saan? Sa paggawa po ng mabuti. Ano po? Kasi po ang ating pong Panginoong Hesus, nung bumaba sa lupa, puro kabutihan po ang ginawa. Yun nga po, nagpapakain sa nagugutom, nagpapainom sa uhaw, yung mga may karamdaman ay pinagagaling po niya, tinutulungan po niya mga babaeng bao, yung mga ulila. Di ba ganun po, Yung mga mahihirap. Ang ibig ko sabihin, sabi po na ating Panginoon, maging kasangkapan tayo, ng Diyos sa kabutihan. Iyon po ang tunay na pagsamba. Ganito, Di ba, yung iba, sumasamba po ng once a week, o minsan, dalawa, sabihin na natin, Sa ito po, sa New Testament, sinasabi na po ng ating Panginoon, ang pagsamba po, pwede po natin gawin araw-araw. Ano po, yun po sinasabi. Okay, hindi lang po once a week. O pumunta tayo sa simbahan, o pagtitipon kasi isang tawag dyan, na yung sa pagsamba o pagsimba. Sample, Lunes, ikaw lumabas ng bahay, ipinaglakad, o naglalakad. May namamalimos, binigyan nyo ng pambili tinapay. Ibig sabihin ho nun, mabuti ho yun di ba? Di ba? Mabuting gawa po yun. Tama. So, ibig sabihin po, Lunes, sumamba ka. Kasi tumulong ka doon sa mahirap. Yun po sinasabi ng Diyos na maging kasakapan tayo sa kabutihan. Yun po sinasabi ng Diyos dito po sa Roma 6:13. Okay, sample, Tuesday naman ikaw ay nasa opisina, ikaw ay nagtatrabaho, para sa iyong pamilya. Yung si Kumari nadaing sa'yo, walang baon yung anak daw niya. Sabi mo sige Mari, ako na bahala. Permin muna kita ng pambaon ng inaanak ko. At nang bukas makapasok siya. Kung binigyan nyo, pinahiram nyo, di ho sumambakan ho ng Tuesday. Kasi mabuting gawa ho yun Ang Miyerkules naman po, di ba? Ikaw di ba? May kapitbahay rito nagwawalis ka di ba nadaing siya, wala ro sinaing, wala kanin.
eh binigyan mo ng pansaing. O di ang Miyerkules ay sumamba ka ng Miyerkules. Ano po? Di ba? Ay Huwebes naman po eh, di ba? Minadulas niya sa kanto eh, naalalayan mo eh, ginamot mo yung sugat. Eh di sumamba ka ho ng Huwebes. Di ba? Friday naman eh, pumasok eh, di ba? O, tumulong ka na naman sa isang nahando na nangangailangan. Ibig po sabihin ng ating Panginoon, maging kasangkapan po tayo ng kabutihan, paggawa ng mabuti. Pwede ho tayong sumamba ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Yun po ang sinasabi po ng ating Panginoon. Ano po, sa Roma 12:1 at sa Roma 6:13. Ano po, siyempre, sinasabi nga rin po dito sa Roma 6:13, talikuran natin yung masasamang gawa. Ano po, at ihain nga po natin yung kalugod-lugod ng ating sarili na nakarapat-dapat sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Yun po ang tunay na pagsamba. Ano po, ulitin ko naman, maging kasangkapan po tayo ng Diyos. Ayun pong sinasabi, maging kasangkapan, paggawa po ng kabutihan, kagaya nung binanggit ko nga kanina. Hindi na po tayo sasamba ng isang araw tuwing linggo. Pwede po tayo sumamba ng Lunes, pag gumawa tayo ng mabuti, ng Martes, pag gumawa tayo ng mabuti, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Ibig sabihin, no, pag araw-araw ay mabuti po ang ginagawa natin, sumasamba po tayo sa ating Panginoon, yun po ang tunay na pagsamba sa Panginoon. Ano po? Kaya nga po sinasabi sa isang kawikaan, di ba? Sa isang verse, Kawikaan 19:17, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanyang huli. Ibig sabihin po, ito ho napakabuti yung sinasabi ng Panginoon. Pag doon tayo tumutulong, yung paggawa nga natin ng mabuti, ay nagpapautang daw po tayo sa Panginoon. Yan po ang at babayaran daw tayo sa huli. Ibig sabihin, ticket po natin yan. Hindi lang dito sa lupa, hindi lang tayo gagantihan ng Diyos dito sa lupa. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kundi pagdating ho sa kaligtasan, malaki ho chances na tayo ay maligtas. Kaligtasan po kasi ang gusto natin, di ba? Kaya nga tayo nagsisimba, di ba? Oo, di ba ho? Kaya nga sinasabi rito, yung mga masasamang gawa, tigilan nyo na at ihandog nyo ang inyong buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Yun ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ayaw po ng Diyos yung sasamba tayo, pero pagdating naman ng Lunes, nasa bingguhan tayo. Martes, nasa chismisan. Miyerkules, nasa sabungan. Di ba? Huwebes, nasa kasino. Hindi po maganda yun, di ba? So, araw-araw po, pwede ho tayong sumamba. Ulitin ko na naman, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, at Linggo. Ano po? Yung ibig sabihin, paggawa po ng kabutihan. Maging kasangkapan po tayo ng Diyos sa paggawa po ng kabutihan. Yung po ang tunay na pagsamba. Ano po? Yun po ang tunay na pagsamba. Yun po ang sinasabi ng Diyos na sumasamba ka sa Kanya. Basta gumagawa ka ng kabutihan. Yun po ang sinasabi. Maging kasangkapan tayo. Ulitin ko na, maging kasangkapan tayo ng Diyos. Saan? Sa paggawa ng kabutihan. Kaya ho ang pagsamba, meaning, araw-araw tayo pwedeng sumamba. Kahit nasa ang lugar tayo, kahit nasa bahay ko, kanyalingan natin, pamilya natin, ayun na naman. Ulitin ko ulit. Ibig sabihin, sumasamba po tayo sa Panginoon, nalabas tayo, kagaya ng Lunes, may nabigyan ka ng tinapay, di sumamba ka ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, hanggang Sabado at Linggo. Ano po? Hindi na po isang beses tayo sasamba. Dapat po araw-araw. Ano po yon? Sa paggawa po ng kabutihan. Maging kasangkapan po tayo sa kabutihan natin, Panginoon. Okay, ako po si Dennis. Remind ko na po, hindi ako pastor o mangaral. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Sa Diyos po tayo magtiwala.